Guys, good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's video, katatapos lang po natin mag-kape. At dumating pala kanina si Christian, umuwi saglit dahil meron doon sa Kasasiro. Doon sa subdivision, meron po silang treat or trick mamayang gabi. At sinat ako ni Jing na dapat pinapapunta yung mga bata. Paano? Practice pa nila Chrislyn ngayong araw. Last day pala ngayon ng October, month of October, kasi 31 na po ngayon. At ngayon na po yung totoong birthday ni Papa Beats. So, tapos naman yung nag-greet sa kanya ng happy birthday. Ngayon, wala na. Tahimik na. Wala na pong nag-greet. Kasi advance po. Wala na nag-greet po kay Papa Beats. Joke. Ayun nga, kumuha pala dito ng costume si Christian kasi may costume po sila na dala ito ni Mama Walin nung una, tag-isa sila ni Chrislyn. Ayan. So yung kay Sia kinuha ni Christian. So, ayun, bumalik na. Tapos, ngayon naman, si Sansan wala na po din dito dahil practice. Maaga pa pong pinahatid ko na lang po kay Sir Regan dahil natatamad pa akong lumabas. Dahil maaga pa. Pero yung oras ngayon is alas 9 na. Medyo nalit po kami ng tulog kagabi dahil si Ronald naman is umuwi. So, nagpasundo dyan sa eskina kay Sansan, mga siguro alas 12 na po ng hating gabi. Nagpasundo po siya. Kaya late po kami na katulog dahil hinintay pa namin si Ronald na dumating. Ngayon naman po is natutulog pa si Ronald. At ako naman tapos na magkape, yung pares ko yung niluto ko kahapon na rimas na linatikan. Meron pang natira. Mga ilang hiwa na lang, nandito pa. Mamaya naman, masarap na po siya dahil nabukasan na. Tapos yung dalawa naman, nandito sa labas, si Pinsoy magang-maga, gagamba na po yung inatupag. Meron po siyang alagang gagamba, yung sawaray is lawa-lawa, pinapag-away, ganun. Naalala ko pa nung bata pa ako, mayroong pustahan dyan. Ngayon, siya, nagpapauso. Kaya pala kahapon is nawala dahil naghanap pala siya ng gagamba doon sa may sapa. Meron daw siya doon, kaibigan doon sa may sapa. Sabi ko sa kanya, kung saan ka man magpupunta, magsabi ka, magpaalam, para hindi po ako maghanap ng maghanap, manghula ng manghula kung nasaan ka banda. Kahapon niya, yun, sabi ko na wala, nandun pala sa sapa. Sabi ko sa kanya, magsabi ka kasi baka may mag-joke ba, magpatulak-tulak kayo doon sa sapa. Yung sapa dyan is mabato. Paano na lang kung hindi ko alam? Sa pagkakalam ko, pag oras na alas 12, tapat ng tanghali alas 12, yun, parang nakagisnan ko lang po na ang oras na yan is parang alanganin. Pag alas 12 ng tanghali, tapos yung takip silim, parang naanuhan ko lang yun sa lula na dapat pag tanghali alas 12, nasa bahay, hindi maglalalayas, or magtatakip silim na, dapat nasa bahay na, kasi naano ko po yan, para may mga pamahiin. Pero ngayon, hindi na yan pinapaniwalaan, pero ako, naniniwala po ako dyan, dahil, na po ako, batang makaluma. Ganun, hindi, naanuhan ko yan sa kabataan ko pa. Marami po akong nalalaman na mga pamahiin na galing sa lolo ko na medyo totoo naman. Pero yung iba hindi naniniwala. Ako tahimik lang. Naniniwala ako sa mga ganyan, mga pamahiin. Ganun. Nung bata pa ako. Tas ngayon, i-apply mo sa mga bata. Sasabihan ka lang na sa kapanahonan nyo lang po yan. Parang ganun.
Kaya siguro ganun yung mga bata ngayon, mga energetic. Walang kinatatakutan, suong ng suong. Ganyan. Wala silang inisip na mangyayaring masama, kung ano, basta yung inisip nila, masaya sila. Pero iba talaga yung kabataan namin sa mga kabataan noon. Sa kabataan ko, sa mga kabataan ngayon. Yun lang po yung masasabi ko. Tingnan nyo, yung dalawa. Naglaro sila nga kagabi ng badminton. Yung pinakabulan niya is lumusot. Tapos ngayon, pinaghihirapan nilang kunin doon sa labas kasi nandyan sa bubong. Hindi nila nakukuha. Kanina pa sila. Dinudok-dok nila. Tingnan nyo. Asan na si Pinsoy? Man, tingnan nyo si Pinsoy. Parang butiki. Sige, mahulog kala. Tingnan nyo, marami na po silang nagagamit. Kawayan, yung pangsungkit ko sa hinangir. Tapos andyan si Pinsoy. Sige, mahulog kala dida. Harayo man. Makasaka ka nga da dida. Oh. Sige, mahulog ka la ha. Upaya good. Mandidat lubi, dapit kay haranila. Nandun sa, kasi sa bubong, lumusot doon sa loob kagabi. Paya good la Pinsoy, paya good la. Upaya. Daw, gidaw. Man, tingnan nyo kay parang tiki. Sige, mahulog. Ay. So, sige, nandyan naman sa bubong. Hulugan to nakuha na palwa. Sige. Mahulog ka nga ni Dida. Basta kay ambutla. Lakat nga to. Sige to, dirito marurumpag. Diri lagi, maganla ito. Aswang sa umaga. May aso. Dala ngay anarani. May aswang sa umaga. Tingnan nyo yung Pinsoy nyo. Wow. Sige. Kapot good, kapot. Man. Gidaw. Buta. Sige. Tapos ipambalik ito ngayon panggamit. Pambalik. Nakuha din nila. Kuya naliwatin eh. Maram lang. Nakakuha din nila. Kanina pa sila, nandito yung papa ni Crisel. Hindi nila naisip na ipakuha. Sila lang talaga. Ito po yung ito po yung kinuha nila. Yung bigay po ng mga Christian. Reliyon ng Christian. Mga pag-giveaway po nila. So, ngayon, nagplaplano tayong maligo. Nauudlot yung pagligo natin dahil marami pa tayong iisip na gawain. Gaano muna tayo? Magwawalis bago po maligo. Pagilabo ka din madagsa. Dito ka mo pagmulay dito. May ayaw nga dat may mapasok. Marason. Gustong papuntahin doon yung mga bata ni Jing. Sabi ko, wag na lang kasi
nakakapagod yung bit ng bit. Tapos babalik na naman dito. Tapos naano ako sa pasahe namin. Back and forth po. 400. Apat po kami. Kasi may pasahe na si Chrislyn, may pasahe na. Si Pinsoy, pinasasabi lang ng konduktor kasi yung series, merong nag-check. Inakasabak naman po siya, tapos tinatanong kung ilan ang edad. Sabi ng doktor, sabihin mo lang na 6 pa lang. Kasi walang naniniwala kay Pinsoy na 8 na po yung edad ni Pinsoy. Akala nila 6 pala yung edad. Kaysa kay Sia. Kasi nung bumiyahe kami minsan, kasama ko si Pinsoy, si Sia. Nagtanong yung konduktor, tinanong si Pinsoy. Di ko naman alam na 8 pala si Pinsoy. Sabi ko sa konduktor, 9 na. Inarinig ni Pinsoy, sabi niya, hindi, 8 pa lang daw siya. Sabi ko, 8 ka pa lang. Kala ko 9. Si Chrislyn pa lang yung 9 years old. Tapos, nang si Sia naman, sabi ng konduktor, siya daw, 8 na. Ang pinagkakamalan na 8 na yung edad, si Sia. Kasi mas mataas naman si Sia kaysa kay Pinsoy. Tinanong si Sia kung ano yung edad, tas anong grade. Sabi ni Sia, grade 1 pa lang daw siya. Tas si Pinsoy, grade 3. Parang gumanon ang konduktor. Tiningnan silang dalawa. Hindi sila makapaniwala na mas bata pa si Sia kaysa kay Pinsoy. Yun, pag sumasakay kami ng series, tapos minsan yung nasasakyan po namin, nasakyan na namin dati, parang kilala na, natatawa na lang. So, bali si Pinsoy, wala pa siyang pasahe sa bus Kuno. Si Sia meron na. Regular na yung pasahe ni Chrislyn sa bus. 50 na din. Depende po sa bus na nasasakyan namin. Pag aircon, 60. 60 or 70. Pag mga ano lang po na bus, yung rig lang, 50. Hindi pare-pareha yung singil. Hindi pare-pareha yung rate nila pag singil. Kaya ayun. Minsan kung nagmamadali ka, nagtuturide kami, yung papunta pa lang namin doon, na total po na to 20 to 30, ganun. Tapos pabalik, ganun pa rin. Yung 500 mo, minsan, yung nasusubra, 60, 70, naisip mo naman, yung 500 kung binili na lang natin ng ulam, bigas, matitikman pa natin. Mabubusog pa tayo. Minsan, naisip ko. Oh my gosh. Kaya sabi ko kay Jing, si Sia na lang yung yung pasalihin mo dyan, si Sia at saka si Papa Bits. Sabi ni Jing kagabi, sige, ipapakuha ko yung costume ni Sia, tapos yung kay Papa Bits, costume, yung trust bag na lang ko, no. Sabi ko sa kanya, sige, yan na lang yung costume niya, tapos pakuha na lang siya dyan sa sa parang kolekta ng basura, yung kuba, ipakuha na lang si Papa Bits mo, tapos ipakarga sa kariton. Tawang-tawa daw si Papa Bits kagabi. So, sabi ko, sige, pasuotin mo yan ng trash bag, tapos ipakuha mo dyan sa nagkukolekta ng kuba. Naisip ko kasi, pupunta kami doon, tapos pagkakinabukasan, uuwi naman. Ang mas mabuti pa is, pumuroko na lang. Treat or trick lang naman yan. O, magagastos ka pa, bibili ka pa ng candy para ibigay. Naglalaro na sila. Diyan ko sila pinapaglaro. Para hindi na po masabit yung bola.
ayan, hindi talaga tayo nakakaligo. Dahil, ayan, nilabhan ko muna yung kunting labahan natin. Para po diretso na. Mag-alas 11 na po yung oras. Tapos, ayan si Christine, pinapagwalis ko. O, siyot pa din kamisa. Tapos, dito ko talaga i-hanger. Kasi, nagsusunog pa si Regan. Mauusukan. Aray. Dito kasi medyo mahangin. Yan. Kunti lang yan. Nilabhan ko lang. Para hindi tayo tambakan. Usok pa kasi dito. Ayan. Tapos tingnan nyo dyan. Oh, maraming ano na naman. Basura. Tingnan nyo, kasi meron nag-harvest kahapon ng buko. Tapos yan, iniiwanan lang po nila yung mga basura nila. Hindi man lang iniipon dyan sa mga sunugan. Tawag namin sa Waray is tapungan. Dito naman is dauban. Tatambak ba para madauban? Wala, ganyan. Iniwan lang nila. Natatamad na po ako ng linis. Kasi yung ibang tao nag-ano dyan, hindi po marunong maglinis. Alam nilang pag nagpupunta sila dito, malinis. Kasi iwan lang po nila ng ganyan. Oh my gosh. Tas dito, ayan, malinis na talaga. Dahil inano po ni Sir Regan. Tas yung sampayan ko dito sa likod, ayan. Wasak na wasak. Wasak na wasak si Mastimak. Yung trapal. Kaya, yung mga inangir ko is nandoon sa likod. Para safe po siya sa usok. Yung pinsoy namin, nawala na naman. Naiwan ko kung nasaan na naman po yung pinsoy namin. Si Ronald umalis nandoon. Padala daw siya kay Duday. Tapos magpapagupit. Tapos, sabi ko sa kanya, bili ka na lang ng ulam. Para mamayang gabi or ngayong tanghali. Balik po niya sa Lunes din. Umuwi siya kagabi dahil bukas November 1 na wala silang pasok. 2 weeks po siyang hindi umuwi dito. Parang nano na lang niya. Tiniis niyang hindi umuwi nung unang Sabado. Kasi yun nga, uuwi sila ngayon. Kagabi. Kagabi na araw. Kahapon. Kagabi na araw ba? Ano ba yan? Gabi na araw pa. 10 oras po ng gabi. Nakauwi. Dahil kinuha siya dyan sa eskina, alas 12 na. Dihating gabi. Tapos, bumili po si Ronald ng burger. Ang akala ko po si Chrislyn na tirahan. Kasi, nagpunta si Pinsoy dito. Sabi niya, si ate daw. Burger. Ang akala ko tinirhan niya, tinaguan niya ng burger. Paggising ni Chrislyn ngayon, sabi ko sa kanya, Chrislyn, may burger dyan sa aparador.
Agoy, wala pala. Kinain, bali 2 burger yung sa kanya. Dahil natutulog daw si Ate Crislin niya. Hindi na lang po ako nagsalita. Oh my gosh. Pero pag alam ko, tinirhan niya ng isa. Si ate daw. Punta siya dito. Ako naman, kumain ako ng isa. Kasi nga, asang-asa tayo na nagtira po siya, tinabihan niya ng isang burger si Ate Crislin niya. Iyon pala is wala. Kinain din po niya, bali 2. Kaya pala naka-smile po siya na kumakain po kami. Yun na pala yung ano niya. Yung trick niya. Oh my gosh. Baka po matagalan si Ronald bumalik dahil magpapagupit pa yun. Pasado 11:00 na, magluluto lang muna ako ng itlog. Kakain lang muna kami. Papakainin ko muna si Crislin dahil maliligo po siya, magbibihis. Dahil may practice na naman, 1:00. Baka po matagalan si Ronald. Hihintay po kami. Kasi naisip ko magpapaano pa siya, papagupit. Meron pa naman ditong prito. Hindi pa naman to guys. Kaya kakain lang muna kami. Mauna kaming kumain. Diyan yung 2 naglalaptop. Sa wakas, umuwi din si Pinsoy. Marami pa kaming bahaw. Ininit ko lang siya, hindi na ako nagsangag. Iwan ko nga kung magkaroon na po ng klase sa November 3. Kasi resume na ng November 3. Pero si Sansan, sigurado meron ng klase. Iwan ko lang yung dito sa CIS. Hindi pa sigurado. Kung module pa rin sila. Sa Lunes natin malalaman. So, balik na naman po tayo sa routine natin. Maagang magigising. Pero sila Jing doon, may klase na sila. Sure na po. May klase na po yung Compostela. Kakain muna kami guys. Init ko lang yung bahaw, ininit. Kakain muna kami. At saka yung maisi, yan pa. Mayroong pang 5. Masarap din po ito na ulam ng bahaw. May mga tusok-tusok na. Ano po yung init ng araw? Matindi po. Matindi. Parang Biyernes Santo. Hintayin ko lang na uminit yung kanin. Oh! Crislin? Opo. Crislin. Hindi mo mama ito.
May parcel po si Chrislyn kasi sabi ng mama niya may darating daw na parcel ngayon, sapatos, yung babayaran lang daw is 4 pesos kasi free lang daw to, free sa order. Ang galing ni Mama Walin mag-order. Tas doon naman sa Compostela, mayroon din dumating na parcel, damit. Walang bayad din kasi meron piso sentabo. Yan, sapatos. Yan, yung binayaran namin is 4 pesos lang. Yan. Kasi free. Free daw. Ang ganda guys. So, saktong-sakto lang. Masusuot niya ngayon. Practice nila. Hindi ito mainit sa paa. Kasi parang ano siya. Parang foam na iwan ko ba. Rampage! Binigyan ko na lang yung rider ng 20 pesos kasi layo kaya dito sa amin. Po siya. 4 pesos binigyan na lang ng sakto lang? Ha? Pang jogging din. Ganda guys. Gandang sapatos. Matibay. Saktong-sakto lang talaga sa pag-practice ni Chrislyn. Pero mas mabuti puti. Kasi yung talaga sa kanila yung puti. Pero wala naman magagawa yung kung walang puti. Kasi yung puti niya masakit na daw sa paa. Yung daliri niya nasasakitan na siya dahil sa pa niya yun. Grade 1. Ngayon si Chrislyn? Grade 4 na. Tibay siya guys. Galing ni Mama Walin maghanap ng mga pag-order ng mga libre-libre. Piso. Badak jacket niya. Yan, sakto lang kay Chrislyn. Saktong-sakto. Oh, yan yung susuot mo. Medyas na. Chat na si Ronald. Nandun daw pa siya sa pagupitan. Di pa ako nakabili ng ulam. Lutuan mo lang daw muna ng itlog, sabi ni Ronald. Nakaluto na ako. Dahil pila po yung pagupitan, yung barbershop. Okay. Nakaprito naman ako. Nakaluto na po ako ng kanin. Itlog. So, ayan. Nag-warm na po yung kanin. Ibig sabihin, mainit na po siya. Kakain lang. Agay, pasok. Sila to. Trapo, dali. Aray, mainit. Ara! Madulas. Ayan na, kain na po tayo. Uy, isa. Pandaron tat electric mo. Pasok. Mainit. Sige na. Saktong-sakto lang yan. Tapos na si Chrislyn. Tapos, si Ronald yung ngayon? Hatiran. Yung maghahatid. Doon sa pagpapraktisan ni Chrislyn. Sarap. Ako magkakamay lang po ako. Okay. Hindi naman father, the son of the Holy Spirit, amen. In the
Bless us, O Lord, for this day, which about us from thy bounty to Christ, O Lord. Amen. Amen. Sige, Kain kain tayo, na. guys. Kain na, kain na. Kain na po. Kain na po, kain na po. May mas pa. Yan po yung ulam natin. Dak. Pagbutan. Yan. Nalupod man kong kanon. Kain tayo. Kain tayo, guys. Mananghalian po tayo, guys. Nang alas 5 guys, ayan magluluto na tayo ng maaga dahil hahatiran ng pagkain si Chrislyn pag alas 5:30. Meron pong naglalako ng isda. Andun si Ronald. Siya po yung bumibili. Yan, hindi pa tayo nakapagsuklay. Kasi nagligpit po ako ng mga ilaban ko kahapon. Tapos yung mga hinangir ko, inilagay ko na po dito sa harapan. Kasi wala namang usok. Namatay na po yung sinusunog ni si Regan. Tas ako naman yung magsusunog mamaya dahil marami na po akong basura dito. So mag-aano muna ako guys. Mag-aasikaso. Ayan, nilagay ko na yung mga pinggan dyan. Lagay ko na dito. Tas ayan na po yung paglulutuan ko. Kawali, rice cooker, hugasan ko pa. Tas hihintayin ko si Ronald kung ano po yung nabili niyang isda. Nakahinga tayo ng maluwag guys dahil nagchat yung GC namin nila Chrislyn. Hanggang alas 5 lang po sila. Kaya ayan, standby yung yung lulutuin natin na isda. Hintayin na lang natin si Ronald kasi pinapunta ko na lang doon kay Chrislyn yung nabili niyang isda. Siya yung papaglutuin ko. Tapos naman ayan, timing si Sandy nagchat-chat. Sabi pa lang sa chat, ma, pero alam kong magpapakuha din. Reply ko na lang po siya na wala dito yung tito mo, nandun kay Chrislyn, sumusundo dahil hanggang alas 5 lang po sila. Magkakasabay-sabay talaga. Yan, kung wala dito si Ronald, kakanda po likit po tayo. Tatakbo tayo doon kay si Regan kasi si Regan na lang yung pinapakuha ko. Hindi na po ako nagdadrive kasi nung magdrive ako doon. Ang lakas ng kaba ko talaga at takot. Dahil pag ganitong oras, rush hour, maraming wing van, bus, yun, natatakot po ako. Okay lang po ako magmotor dito sa pabalik-balik, dito sa amin, sa looban. Wala kasing mga malaking sasakyan na nakaka-enkwentro mo. Pero kung sa highway, ay nako. Tapos yung busina pa na, ang lakas ng busina na parang, umaano pa yung busina. Yung parang, yung matagal ba matagal tumigil na talagang magugulat ka. At ayan, nakapagsunog na din po tayo guys. Lahat ng basura sinunog ko. Yan. Kasi Pinsoy tinawag ko na uuwi lang. Ngayon pinaligo ko. Tapos tingnan nyo po guys yung chinilas ni Pinsoy. Makapal na, pero yan. Nahati. Yung binili namin yan sa Mandarin. Makapal pa po siya. Pero yung isa okay lang. Yung isa ayan, tingnan nyo. Oh my God, tumatawa na po. Smiling na po siya. Pawisan po tayo. Ayan. Ano na po yung series namin? Umiilaw. Ibig sabihin is
Alas 6 na. Hangin muna tayo, pahangin. Pinagpawisan po tayo. Wala pa naman sila, ano? Sara Ronald. Hindi pa nakabalik. Tayo na lang po yung magluluto. Adubuhin na lang natin. Adubuhin. Tulingan. Ay, hindi. Tulingan ba to o yellow pin? Tulingan yata. Tulingan. Adubuhin natin. Adubuhin. Magre-relax lang muna tayo. Yan, pinagpawisan po tayo, guys. Bagong ligo, nagsunog, pinagpawisan agad. Pahangin muna tayo. Parating na siguro sila. Nadidinig ko na yung motor. Gasan na po natin yung isda. Puro si Ronald pa rin yung papaglutuin natin. Ayan. Hintayin natin. Ayan no. Kapagluto. At buwak. Ato pa palit ito eh. Kuwan. Ay, krasilig. Oh, ano ito? Pagkapunta na mo, vlog. Ha? May man kuwan it imo. Ulo. Nakatkamanda rin. Kamunim tito. May kwarta kagad. Kaya pala nagtagal, guys. Nagpamanda rin pala sila. Binili mo. Ang binili mo? Sus, ginoo ko. Yan, yung binibili niya sa mandarin palagi. Ano? Buti na lang yung sombrero niya nakuha pa. Ha? Ano ini? Kakaptanin niyo? Ginaano ini? Ah, oh! Sugad to. Ang baton? Sige na, kay di ka nakakano dito. Maraming na sasagi. Oh, it may just tayo din yung nakapagluto. Yan, nahugasan na po natin. Nahugasan at nahiwa. Tayo na lang. Tuyo, bawang, mantika, at sukli. Nandito yung maasim na suka. Yan, maasim na maasim. Kalimutan ko pong magpabili ng dahon laurel. Bawang na lang po yung gagamitin natin sa pag-adobo.
Kapal ng balat ng bawang. Kapal ng balat. Stitch. Pati ba? Pinipisat ko lang, hindi ko inihiwa. Pinipisat. Sa ilalim muna yung bawang. Sa ilalim yung ulo. Yung isda. Nakatihaya yung paglagay. Para yung timpla niya is sumalupsop. Ano ba sa Tagalog yung sumalupsop, guys? Umabsorb? Ganun ba? Sa English? Or sipsipin yung timpla? Correction, please! At bawang uli. Hindi po ito adobo na tunay. Simpleng adobo lang. Basta may tuyo at saka suka, adobo na po yan. Diba? Suka. My gosh. Tapos, ano ito? Yellow paint or tulingan ba, madugo. Kinakailangan ng maraming sabaw para pakuluan siya ng pakuluan. Isang baso lang muna. Pagkulo niya, tas malapit na pong maluto, saka natin lagyan ng mantika. Oh my gosh! Ayan na po yung adobong isda natin. Lagyan na natin ng mantika kasi yung sabaw parang malapot na. Kain na po kami. Nagano ka pinggan? Parang nagpinggan. No, kubuta ka agad. Kukuha ka ng pinggan na meron ng pinggan. Kutsara na lang yung wala. Kutsara. Tapos ayun, tumawag si Boss Tipin. Akala nila nandito yung Papa Beach nila. Nakiki-birthday. Tapos na po yung birthday. Doon po sa Compostela. Wala nang ganap. At ayun si Sia, naka-costume na po ng Halloween. Nag-trick na sila. In fairness, Sia lang po yung naka-costume doon. Sabi ng Tito Jing niya, napaka-mahusay, napaka-riko si Sia. Siya lang po yung naiiba. Wala pa nga ni mag-pre-pinsoy. Tingnan nyo si Pinsoy. Gutom na gutom. Kasi layas ng layas. Pre.
about to descend from the mountain to Christ our Lord and the Kaya nga na, kukuhan lingkuran. Hay, magmalingkod. Di, masugad ako. Napatawa. Sabi ko, kumuha ng upuan. Sinunats! Landamit guys. Sa akin na lang iharap. Si Sansan, pagdating kanina, kumain kaagad siya. Dahil hindi po siya nananghalian, hindi na gumagan, hindi na nananghalian. Kaya pagdating gutom na gutom. Nagluto po siya ng itlog. Tapos mayroong pang manok na prito na natira si Ronald. Yun po yung ulam. Kahit gabi guys, hindi pa natatapos yung pagwalis natin. Lagi na lang walis. So yan, hindi pa tayo nakapaghugas. Pinapag-ano ko pa si Chrislyn. Pinapag half bath. Si Ronald umalis. Siguro papunta doon kay Boss Titin. Kala kasi nila, si Papa Bits is nandito. Tsaka may happy birthday pa. Wala na. Na-advance na. Soy, ayaw na ganito. Na bata, nagpipinangwapan ba raw, bisan gabi na. Tapos nag-sip head. Puro ko na ito ha, puro ko na. Babalbag ko na ito nga balbag. Gabi na, nangungwapan ng baraw. Narasong ka pa di gagamba. Mapapalo kita ito nakuan. Pansungkit yan Usala. Tigas talaga ng ulo mo. At ayan, tapos na po tayo. Nakanda na po yung higaan namin ni Chrislyn. Magre-relax na po tayo dahil yung oras is alas 8 na. At yun, binalitaan po kami ni Mama Walin. Nanalo daw siya ng costume doon sa treat and trek sa Compostela. So yan po guys, thank you for watching po for today's video. Bye bye. Pahinga na po tayo kasi masakit na po yung natin likod. Kailangan na natin magpahinga.